This is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and are dead. He that eateth of this bread shall live forever. Mga kapatid, may tanong ako sa inyo. Kailan natin huling naalala na regalo mula sa Diyos ang ating katawan? Hindi lang basta laman, pero isang sagradong regalo, isang templo, isang tahanan ng espiritu mo. Madalas kasi inuuna natin ang trabaho, pressure, deadlines, responsibilidad. Pero nakakalimutan nating lagaan ang katawan na ibinigay niya. At minsan, hindi dahil tamad tayo, kundi dahil pagod tayo, overwhelmed, walang oras, walang motivation. Pero ngayong episode, hihinto muna tayo. Hihinga, makikinig sa bulong ng Diyos. Dahil gusto niyang maalala natin, anak, ang katawan mo ay mahalaga sa akin. Ang pag-aalaga ng katawan ay hindi lang tungkol sa pagkain at exercise. Ito ay tungkol sa pagpapasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng lifestyle at choices. Sabi sa 1 Corinto chapter 6 verse 19 to 20, hindi ba natin alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo? Ipagkaloob ninyo ang inyong katawan sa Diyos. Wow! Ibig sabihin, every small choice, tulog, pagkain, pacing, emotional care ay isang act of kindness, isang act of worship. Sabi nga ni Elder Russell M. Nelson, ang malusog na katawan ay nagbibigay ng mas malalim na kakayahan na sundin ang Panginoon. May isang tatay na nakilala ko. Trabaho ng trabaho, buong araw, buong gabi, para sa pamilya niya. Pero isang araw, bigla siyang hindi makahinga. Dinala sa ospital dahil sa stress, kulang sa tulog, at high blood. Habang umiiyak ang kanyang anak, sinabi niya, "Pa, huwag mo kaming mahalin hanggang masira ka." Sobrang simple pero napakalalim. Minsan kasi, akala natin pagmamahal ang pagod ng pagod. Pero ang tunay na pagmamahal, kasama ang pag-aalaga sa sarili para mas matagal pa tayong makapaglingkod at magmahal. Tulad ng sabi sa Doktrina at Mga Tipan, Section 89, tinuro ng Diyos kung paano alagaan ang katawan. Sabi diyan, kumain ng tama, iwasan ang mga bagay na nakakasira, at pangako niya magiging malusog, mabilis at handa ang katawan. Kung paano mo ginagamit ang katawan mo ay refleksyon ng respeto mo sa Diyos. Ang katawan natin ay instrumento, at kapag maayos ang instrumento, mas malinaw ang tugtog ng ating buhay at pananampalataya. Pinipilit mo magtrabaho kahit pagod na pagod ka. Bigising ka ng maaga pero kulang naman ang tulog mo. Nakakalimutan mag-lunch dahil sa workload. Hindi nakakapagpahinga dahil guilty kang mag-break. Emotions na iniipon hanggang sumasabog. Alam niyo kung anong sinabi ng Diyos? Anak, magpahinga ka. Ako ang bahala sa'yo. Ang self-care ay hindi selfish. Ito ay God-approved responsibility. Pag-ingatan ng katawan, pag-ingatan ng isip. Pareho silang kayamanan mula sa Diyos. Ang Ama natin sa langit ay hindi nagpapahirap. Hindi niya sinasabing maging superhuman tayo. Gusto lang niya na mahalin natin ang buhay na ibinibigay niya. Gusto niyang tandaan natin, anak, kapag malakas ka, mas maririnig mo ako. Kapag kulang sa tulog, hirap mag-pray. Kapag stress, hirap mag-focus sa scriptures. Kapag drain, hirap magmahal ng kapwa. Pero kapag inalagaan natin ang sarili, mas lumalakas ang espiritu, naggabayan tayo. Isang cellphone ang laging gamit ng may-ari niya. Gamit sa social media, pantawag, paglalaro, pagte-text or pag-chat.
pero hindi niya sinusubaybayan ang battery. Isang araw namatay ang phone sa oras na pinakakailangan niya. Ganyan din tayo. Hindi tayo ginawa para tumakbo ng walang pahinga. Walang cellphone ang mabibless kung naka 0% battery. At walang tao ang makakapaglingkod kung empty na rin. Minsan ang bigat, minsan hindi mo na kaya. Minsan feeling mo drain ka physically, mentally, spiritually. Pero tandaan mo, hindi mo kailangan magpaka-strong mag-isa. Gusto ng Diyos na i-honor mo ang katawan mo para mas madali niyang i-restore ang kaluluwa mo. The Lord promises strength, clarity, protection, peace, joy, longer life, better service, stronger spirit. Kapag malusog ka, mas masaya ang iyong kaluluwa. Alam ko po, ang kapatid ko, mga kapatid ko, na mahal ng Diyos ang bawat isa sa atin. Ang katawan natin ito ay regalo. Pag minahal natin ito, mas mararamdaman natin ang kanyang pagmamahal. Mga kapatid, maraming salamat sa pagsama ngayong araw na ito. Kumusta kayo? And kumusta po yung pakiramdam ninyo? Alam niyo po kanina, past few 3 weeks yata, isang buwan, di ako nakapag-walkie. Ang sama ng pakiramdam. Parang mahirap huminga, masakit. Medyo nagkakaroon ako ng feeling sa dibdib. Kaya kanina sabi ko, kahapon nag-walking ako. Sabi ko, anong magandang topic nga? And then pumasok ulit yung word of wisdom, pag-aalaga sa ating katawan. Tulad ng sabi ko kanina, kung ano yung pag-aalaga natin sa katawan natin, ito yung pagpapakita natin ng respeto sa Diyos. Sabi nga sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20, hindi ba ninyo malalaman o nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo? Ibig sabihin nun mga kapatid, na kung paano natin lagaan yung ating sarili, pinapakita natin kung paano natin iniingatan ang regalo ng Diyos sa atin. Ako po, pag ako'y nagbigay, nasa puso yun. Di ako bumibili ng gamit na parang wala lang. And pag nakita ko po yung isang tao na inaalagaan niya yung gamit, tuwang-tuwa po ako nun sa mga anak ko. Pag nakita ko po na parang wala lang sa kanila, tapos biglang mawawala, hindi nalagaan, nakakaramdam po ako ng tampo at lungkot. Dahil po nakita ko na hindi nila binibigyan ng importansya yung mga binibigay kong sa kanila. Kung ito po yung naramdaman ko, ano pa po yung naramdaman ng ating Ama sa Langit? Na ibinigay niya sa atin yung isang bagay at hindi natin inaalagaan. Mga kapatid, tandaan natin na ang banal na Espiritu ay siyang magbibigay sa atin ng inspirasyon. Sabi nga niya, pag matulog tayo ng maaga or sapat na oras, pag inaalagaan natin yung ating sarili, makikita natin how the Lord works sa buhay natin. At tatakbo tayo na hindi tayo napapagod, malakas yung pangatawan natin, makakapag-isip tayo ng mabilis, ng accurate, and makakaramdam tayo ng kaginhawaan sa ating puso. Alam ko po na hindi madali minsan dahil sa trabaho, dahil sa mga ginagawa, dahil sa mga responsibilidad natin, lalong-lalo na sa work, Minsan, pag nagtatrabaho tayo, talagang trabaho lang. Minsan, hindi natin iniisip ng sarili natin. Tulad nga sa kwento, di ba? Huwag tayong magsobrang magmahal na ikakamatay natin. Kasi tulad lang sa trabaho, sobrang pagmamahal natin sa pamilya natin, trabaho tayong trabaho, hanggang magkasakit tayo. Magkasakit tayo, mamatay tayo, hindi na tayo makapagbigay ng marami pang time sa ating pamilya. Pero pag alagaan din natin yung sarili natin, makapagbigay din tayo ng time sa kanila. Wala nga nang sabi na love your neighbor as you love yourself. So una mo munang minahal yung sarili mo bago mo mahalin yung iba. Una mo munang pinaglingkuran yung sarili mo bago mo paglingkuran yung iba. Kasi paano ka makapagbigay kung wala ka rin? Paano ka magmahal kung hindi mo mahal yung sarili mo? Magsisimula yun sa atin. And that is why napakahalaga na alagaan natin yung sarili natin. And sabi nga ng iba, kung mamamatay ka, mamamatay ka. Yun siya. Maggagawa sila ng senaryo. Halimbawa siya, wala siyang bisyo, namatay siya ng 40 or gano'n,
or 30 years old. Ang tanong doon kung nagbisyo pa siya, hindi na siya makaabot sa 30 years old, di ba? So hindi po 'yun, hindi po yung magandang reason na kung mamamatay ka. Kung may sakit ka, alagaan po natin kasi ito po yung regalo ng ating Diyos. Papakita po natin sa Kanya na nirerespeto po natin yung regalo na ibinigay niya. Ang sinasabi niya ba na to have a longer life, no? Kahit na in these days, pag-abot ng 60, masaya na. How much more the next generation kung hindi alagaan yung sarili, baka 50. Habang dumadagdag yung taon, mga taon na lumilipas, pababa yung edad. Pero bakit yung iba? Ganun pa rin nami-maintain na 90 years old, malakas pa rin, no? Isa nga nag-share na 64 years old pero ang antikas pa. Nagtatrabaho pa, bakit? Inaalagaan niya yung sarili niya. So I know, my dear brothers and sisters, na buhay ang Diyos, mahal tayo ng Diyos, and always siya nagbibigay sa atin ng inspirasyon. Patuloy lang po tayo na maglingkod sa Kanya, and in the end, makita natin yung blessing sa buhay natin. All these things I live in the name of Jesus Christ. Amen.